Paano kung yung business mo na sinimulan mo, hindi kumita ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, kalahating buwan, 1 taon? So anong gagawin mo? Iko-close mo na. Kahit talaga galingan mo, kahit na paghandaan mo, kahit na itudo mo, hindi umaayon lagi yung pagkakataon sa ini-expect mo. Buhay walang shortcut. Halimbawa, success, seniorcut mo. Pag-asinso, seniorcut mo. Lamang, ang tawag doon is scam at pinaghihirapan. At naniniwala ako na at nang ginagawa natin, ano man yung mga maliliit na details na ginagawa mo, nagko-compound. Kaya totoo yung sinasalang consistency compound. Sabihin na natin kung ikaw ay bagong negosyante o kaya ay bago ka palang nagbi-business, isa sa pwede mong gawin hindi ka maka-experience ng panlulumo, panghihina, huwag ka kaagad mag-expect ng return. Yung bang ka-open mo pa lang ng business mo, agad-agad na inaasahan mo ay kita ka agad, income ka agad. Ganun ang magiging mindset mo. Paano kung yung business mo na sinimulan mo, hindi kumita ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, kalahating buwan, 1 taon? So anong gagawin mo? Iko-close mo na. Kasi ang una mong kumbaga in-interest ka agad, yung income, yung kita. Pero in my personal experience, kahit talaga galingan mo, kahit na paghandaan mo, kahit na itudo mo, hindi umaayon lagi yung pagkakataon sa ini-expect mo. Kasi bago din naman nangyari na yung negosyo namin ngayon at nakarating sa kung ano na ngayon, dahil din dun sa mga extra effort, extra sacrifice, maliliit na ginagawa namin na kahit ng mga pagkakataon na hindi kumikita, basta pinaniniwalaan ko na consistency compound. Yung lahat ng mga sipag ko, lahat ng mga pagpupuyat ko, sacrifice ko, naniniwala ako na may pupuntahan. Pero truly enough, nakarating kami ngayon sa kung ano yung meron na ngayon ang Sling Noipi. Since 2020, sa ngayon meron ng 3 brands. Pero hindi nangyari yun ng ano na lang. Talagang kinakailangan natin ng dedication, kinakailangan natin ng grit natin para makita natin yung resulta ng ginagawa natin. Sa na-discover ko, ang magiging confident mo lang kung bakit mangyayari yung ini-expect mo kapag ka ibinibigay mo yung bodong trabaho mo. Doon manggagaling yun. Kahit sa umpisa wala kang makitang may nagiging pagbabago, hindi kasi yung umpisa ang magiging basehan natin kung magiging successful yung ginagawa natin. Sabi nga nila, madaling mag-umpisa. Ang pinakamahirap yung ipagpatuloy mo hanggang dulo. Natrabaho mo yung binibigay mo yung best mo dahil malaki ang pangarap mo para sa family mo, para sa ibang tao. Kahit anong preparation ang gawin mo. Kahit na itudo mo na huwag kang magkamali, huwag mangyari yung mga ganitong problema, hindi mo talaga mapipigilan na mangyayari yun. Kasi doon sa mga pagkakataon na harap ka sa mga challenges, may mga ma-encounter kang mga problema sa produkto, sa operation, sa system, sa tao, doon ka matututo. Ang buhay talaga, sabi nga nila parang test. Kinakailangan mo laging ipasa yung test para nang sa ganon, maka next level ka. Kasi kung hindi mo ipapasa, mananatili kang ganon. And isa pa sa maisishare ko sa lahat ng mga viewers natin, kapag ka nagninegosyo tayo, dapat handa na natin yung ating sarili, especially sa mga pagkakataon na masusubok ka talaga. Yung faith mo, yung patience mo, higit sa lahat yung pinaniniwalaan mo. Pero yun nga, huwag kang huminto. Ang isa sa pinakasikreto kung bakit nakakapagpatuloy ang iba sa kabila ng maraming mga pinagdadaanang problema at challenge sa kanilang ginagawa is yung clarity ng kanilang nakikita sa dulo. Kaya lagi ko ding isinishare sa mga team ko kung ano man yung mga meron na sila ngayon na ibibigay namin sa kanila. Kumaga magiging full kami pare-pareho pero hindi yun yung titingnan namin. Nakatingin kami dun sa dulo ng aming pinagtatrabahuhan. Pagdating ng time, mabibless ang buong family namin. Yung bang hirap na mga pinagdaanan namin, hindi na mararanasan ng mga susunod na mga henerasyon sa amin. Kasi nga, ikaw mismo, kami mismo, nag-sacrifice na kami para mapaganda yung future nila. At siyempre, kapag binigyan ka ng Diyos ng opportunity na parang katulad nung sa amin, wag mong hayaang sarilinin mo. Kundi all the more na mas mangarap kang mas marami ka pang matulungang tao. Siguro isa din yun sa naging laman talaga ng heart ko nung mga pagkakataon na yun. Kahit na 2 kalahating taon hindi talaga kumikita yung business. Ang nasa puso ko is paano kung bibitawan ko to? Paano na yung mga taong kasama ko? Paano na yung mga pamilya nila? So yun, isa yun sa nagpatibay talaga sa akin. Kaya nga, mahalaga na sa lahat ng ginagawa natin, dapat tama palagi yung intention natin. Kumbaga, kahit hindi mo hangaring magpayaman, pero yung opportunity na meron ka, marami kang natutulungan, kusang i-experience mo yung magandang buhay. Kaya focus muna tayo doon sa serving. Siyempre, una,
kung ikaw ay may negosyo na, maglingkod ka muna doon sa mga kasama mo. Yan yung may advice ko. Ito yung naging prinsipyo ko. Di baling hindi ako sumweldo, wala akong kita sa ginagawa ko, wag lang akong magkaroon ng utang mga kasama ko. Bakit? Kasi yung ibinibigay natin, yung ibinibigay mo na sahod sa kanila, kahit sa tingin ano man kaliit yun, pero para sa kanila, para sa pamilya nila, malaking bagay na yun. So bakit ba pa natin i-hold yung mga sahod nila? At saka naniniwala ako na kapag naging mabuti tayo sa kapwa natin, sa mga katrabaho natin, sa mga tao natin, in return, binabalik din nila yan. Kaya makikita mo na mas lalong gumaganda, mas lalong umaayos yung takbo ng negosyo mo. So kasi minsan ang isa sa nakakainip talaga ay yung paghihintay. Talaga yung mahabang pasensya para makita mo yung resulta ng ginagawa mo. Halimbawa, sampulan natin na sa kalusugan, meron kang naging health problem at merong sinabi ang doktor sa'yo, kinakailangan mong gawin ito, inumin ito, kung baga gawin yan, like halimbawa katulad ng pag-exercise, pagda-diet, o kung ano man yung mga kumbaga sinasabi ng doktor sa'yo na gawin mo. Minsan, yung iba, sa umpisa excited, talagang ginagawa. Pero kapag ka nasa kalagitnaan na at nakita nilang parang walang nangyayari, nadi-discourage ka agad at itinitigil kung ano yung sinimulan nila. Pero maniwala ka na habang ginagawa mo yung pag-exercise, pagda-diet, hindi mo man physically dahil maaring nararamdaman mo pa rin yung mga problema sa health mo. Pero ang totoo nun, internally may nangyayari na sa'yo. May mga umaayos na dun. Hindi pa nga lang dun sa result na gusto mo. Pero kung ipinagpatuloy mo yung ginagawa mong exercise, tamang diet, baka ngayon, healthy ka na. You see, yun yung sample ng consistency compound. Nating pilitin yung resulta. Hayaan mong gawin mo kung ano yung part mo, and then time will tell naman na tama yung ginagawa mo kasi tama din yung magiging resulta nito. Hindi rin natin pwedeng parang pagtakpan o kaya ay parang yung dayain, yung result, yung magiging ebidensya ng ginagawa natin. Parang ganito yun. Ang pag-asenso at pagbabago, hindi biglaan, kundi isang proseso. Ngayon, dahil hindi naman pala siya biglaan, yung pag-asenso at pagbabago, kundi isang proseso, ano yung part natin na dapat gawin? Become better every day. Yung araw-araw, gumagaling ka, araw-araw, nag-i-improve ka, tapat na yun para makita mo yung gusto mong future dating ng araw.